Alright, magandang gabi po. Ay, sorry, magandang umaga. Magandang umaga. Panggabi pa kasi ito eh. Biglang naging umaga eh. Good morning po sa ating lahat. Gayon man sa ating mga kapatiran dyan sa Kuwait. And tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. So may request everybody to open their Bible in the book of Luke chapter 13. Again, open our Bible in the book of Luke chapter 13. I will read, just follow me with your eyes, verse 31 to verse 35. The last 5 verses of Luke chapter 13. And I'll read the verses. Sundan niyo lang po ako. The Bible said in the book of Luke chapter 13, verse 31 to verse 35. Verse 31 said, "The same day there came a certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out and depart hence, for Herod will kill thee." Verse 32, and he said unto them, "Go ye and tell the fox, Behold, I cast out devils, and I do curse today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Nevertheless, I must walk today and tomorrow and the day of following, for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, as a hen that gather her brood under her wings, and ye would not." Verse 35, the last verse, "Behold, your house is left unto you desolate. And verily I say unto you, ye shall not see me until the time come when you shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord." Sumaglit po tayo sa panalangin. O gracious Heavenly Father, I thank you, dear Lord, for this morning. Once again, you gather us with a purpose. You gather us to study thy word. And I believe that each soul na dinala mo ngayong umaga dito, Panginoon, ay gusto mong makarinig ng iyong salita. So we pray, dear Father, that bawat isa sa amin ay bigyan mo ng puso at pag-iisip na malinaw, Panginoon, na matutunan namin ang mga gusto mong ipaliwanag sa amin ngayong umaga. Hayaan mo nga na ang bawat isa, Panginoon, ay makapag-focus, tanggalin mo mga bagay na maaaring maging hadlang sa aming pakikinig. And you may be glorified, O God. Ilayo mo kami sa mga maling katuruan. Give us the right interpretation, O God. And hayaan mo nga ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang gumabay sa amin, hindi katalinuhan na nanggagaling sa pansarili lamang namin, kundi wisdom that comes from above, O God. Be glorified, be magnified in the name of Jesus Christ. Amen. Alright, so in Luke chapter 13, mga kapatid, marami ditong topic na natin na pag-aralan actually. This chapter is full of kwento at saka may parable din dito na makita natin dito yung a woman, yung miracle, 'di ba, na pag-aralan natin to, a woman with the infirmity healed. Kung hinalin tulad yung kingdom of God sa mustard seed, dito rin natin pinag-aralan yun sa chapter 13. Yung command sa atin to follow the straight gate, strive to enter into a straight gate, dito rin po yun, 22 to 29. And on the last 5 verses, we will talk about after lahat na ito na ginawa ng Panginoong Jesucristo. I mean, we were talking about here the Lord Jesus Christ. At after niya nang ginawa yun, may isang pariseo sa kanya, sabi sa verse 31, the same day, sabi dito ng Biblia, the same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out and depart hence, for Herod will kill thee. We don't know how sincere this person is, kung ayaw niya lang ba na nandiyan ang Panginoong Jesucristo, ayaw niya na nagpipreach ang Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, o concerned siya na baka patayin nga ang Panginoong Jesucristo. Now we have 3 biblical truths to discuss this morning in regards to these verses from verse 31 to verse 35. The title of the sermon is Rejected but Still Reaching. Okay, rejected but still reaching. Kasi this should be a reminder to us, especially sa mga
mga kapatiran natin na nagtatry mag-reach out sa kanilang mga friends. So, um, uh, maganda yung ginawa ni Sister Lizelle 1 kay Sister Lizelle 2, di ba? In-invite lang siya pero nag-invite din siya. So, reaching out sa kanyang mga kakilala. And we that's our goal. That's our yan ang gusto natin mangyari na hangga't maaari yung mga kaibigan, as much as possible, all of our friends, relative will be able to attend and alam mo yun, magkaroon tayo ng the same faith sa kanila. Same ng pananampalataya because we know, I'm not talking about same religion, same Baptist, but the same faith that they should believe also in the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, di ba? And that's our goal, na ma-reach out yung ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan, mga colleagues, mga flatmates, roommates, or alam mo yun? I forgot your name, brother. What's your name again? Sorry? Huh? Benon, right? Benon. And last time also Benon has visitors, right? Couple of weeks ago, when his colleagues are not duty, he used to bring them here as well. So that's our goal. That's our heart's desire that our friends will come unto the Lord as well, right? So on these verses, I mean, in verse 31, my first point here is Christ's mission cannot be stopped. So this passage, Jesus warned, he was warned about a threat from Herod. Okay? So may threat sa kanya na baka patayin siya. I mean, can you imagine that tayo, if Pastor Ben, like someone will tell Pastor Ben, you need to go back to Philippines because someone wants to kill you. Because you've been preaching the gospel here and it's not allowed there in UAE, so you need to go back to the Philippines because someone wants to kill you. If that happens to you, what is your response? Ano magiging reaction niya, di ba? Brother Benji, he has his own persecution as well in Kuwait where imam, right? One of the imam, basta mga religious leader warned him. I don't know the full story, but you know about the Christianity gospel that we've been sharing to others. So mayroon sa kanya nag-warn and I heard that malapit lang sa kanila. So that's scary. I mean, personally speaking, that's scary na mayroong mga nagwa-warn sa atin. Ako personally, I never hindi pa ako naka-experience ng persecution from authority na sinasabihan tayo na mag-stop mag-preach. Nakakatawa yung kay Pastor Jake's experience kasi it was a CID who asked because the CID thought Pastor Jake was giving this pamphlet about massage, you know, the massage thingy. Because in Riga, if you will, I saw this a lot of times. They'll just throw it like a newspaper everywhere. Usually they are with the bicycle. I don't know. I haven't seen Filipino, but I saw some Indians, Africans. They're sending this. I don't know if you've seen this, Binon. The cards where there's written massage, and they will put the location. So the police thought what Pastor Jake was giving is the same as that. So the police took that gospel tracts and he started reading it. The problem is the text was too small and the police was not able to read it. So the police asked Pastor Jake, what is this? So I forgot the exact phrase what Pastor Jake was saying, but the police asked a couple of times kasi nga hindi niya naiintindihan. Then finally when he understood that it was about the church, and he said, why this is too small? That's the only reaction he has. Why this is too small? I can't read it. Okay, because the police thought it was about massage. So when he heard about that it's about church,
he ignored it. Okay, so you can see how yung lumuluwag na yung dito, yung patungkol sa, kasi imagine mo naman, mas kung ako ang pulis, mas gugustuhin ko nang may nag-share about sa Diyos kaysa yung sa mga massage, 'di ba? So, siguro ng pulis, kaysa naman yung mga massage yung pinamimigay, okay lang yung mga patungkol sa Diyos, 'di ba? But here, makikita natin, the Lord Jesus Christ was warned about death threat from Herod. But the Lord Jesus Christ responded that what? The fox, sabi niya, the fox, behold, I cast out, go ye and tell the fox. So he addressed yung Herod as the fox. Behold, I cast out devils and I do curse today and tomorrow. Hindi natakot ng Diyos. So, ano makikita natin dito mga kapatid? I cast out devils, sabi na, and I do curse today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Not a bit na ang Panginoong Hesukristo ay natinag sa sinabi ni Herod, Walang kahit konting takot o pag-alala. Sabi nga sa ating sa madalas nating naririnig dito sa sa mundo, focus lang sa goal. Focus lang sa goal, di ba? Ang Panginoong Hesukristo ganoon lang, focus lang siya sa kanyang goal. He knows his purpose, he knows his mission. So ngayon, ang tanong ko sa ating mga kapatid, alam ba natin ang mission natin? Why do we exist in this world at the first place? Nandito lang ba tayo para binuhay tayo ng Diyos, para magkaroon ng chance na mabuhay, magkapamilya, magkaroon ng pera, kumain, makapag-travel kung saan-saan, makapag-raise ng pamilya as well, and then mamatay din? Ganun lang ba ang purpose sa atin ng Diyos dito? Hindi nyo ba na itatanong sa Diyos, bakit ba tayo binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos, karapatang mabuhay, mag-exist dito sa mundo? Jesus was fully committed to finish the work of salvation. No matter the danger, his obedience to the Father was unwavering even unto death. Makikita niyo mga kapatid na hindi siya nagpakita ng konting man lang pag-aalala. Di ba? When we heard about Pastor Ben that the CID invited him in the police station, some of us was worried. Ito na ba yung end ng ating paglilingkod dito? Because kung mayroon man pinakamaraming beses na pinatawag ng police, it's Pastor Ben dito sa UAE. Ilang beses na siyang pinatawag. In fact, kilala na siya dun sa Russell Kayma ng mga police. But the point is, nagpakita ba ng takot si Pastor Ben? I mean, wala naman si Pastor Ben, walang mawawala sa kanya, honestly. Sabi nga, masaya pa siya na mahuhuli siya dahil naglingkod. Nakakalungkot kung nahuli ka dahil nangutang ka, hindi ka nakapagbayad sa bangko, tapos pinadampot ka ng pulis. Ito pa matindi, nahuli ka kasi wala kang visa. Napaka-irresponsable naman natin ng mga kapatid. Nahuhuli tayo dahil sa mga ganong bagay, maliliit na bagay. Okay? So, ang Diyos, hindi nagpakita ng pagkabahala. Alam niya kung anong purpose niya, mga kapatid. He knows His purpose. And we should also understand our purpose. You know, where do you live right now? Saan ka man nakatira? Saan ka nagtatrabaho? You're there for a purpose. Yung mga taong nakapalibot sa iyo, pinosisyon niya niyang Diyos kasi may purpose. Baka gamitin ka ng Diyos. Di ba? O baka gamitin siya ng Diyos para ma-challenge ka bilang Kristiyano. Kailangan ganun tayo mag-isip. Now, maganda yung ginawa nila sa Still Rizal kasi naghanap talaga sila ng church kasi gusto nila makabalik, maging on track uli sa Diyos. Kasi pag hindi ka na makabalik, alam mo yung unang sinasabi sa atin ng Diablo, the first temptation o binibigay sa atin ng Diablo is wag nang bumalik sa church. Huwag ka na dyan. Di ba? Bibigyan tayo ng Diablo ng mga bagay na kung saan mapapalayo tayo sa gawain. Bibigyan tayo ng trabaho na walang Sunday off. Bibigyan tayo ng mga friends na hindi nag-church. Madadivert tayo instead na mag-church, magpahinga na lang o di kaya magpunta na lang sa mall.
Gustong-gusto ng diablo na maging ignorante tayo sa salita ng Diyos. Right. That's the devil's plan, that you'll be ignorant about God's word. That you can be easily sway or can be ma-indoctrinate kayo ng iba-ibang mga sekta. Kasi pag hindi kayo established sa inyong pananampalataya, there are a lot of Baptists in the Philippines. Pagdating dito, nashiran ng mga kung ano-anong gospel, iba-ibang ina-attendan. Right. Okay lang sana kung we have the same faith and practice. I'm not talking about just the Baptists, but the point is kung ano-anong pinapaniwalaan, bakit hindi na-establish yung kanilang mission. At before ma-establish yung mission mo, kailangan mong maintindihan yung salvation mo. And when you understand your salvation, na naligtas ka, freely you receive, freely you will give. You have to understand that you are saved for a purpose. Na naligtas ka dahil mayroon ding maliligtas through you. Networking. Diba? Alam natin paano ang networking mag-work. Pero itong networking, walang gain sa atin. Kasi ang gain nito, nasa langit na. Okay? At yun ang tinuturo sa atin ng Diyos. Kasi ang Diyos nga, may threat. Tayo nga, walang threat eh. We don't have threat. We don't have persecution. We just have to share the gospel. Well, I know, some of you, if you will share someone sa mga colleagues nyo, sa office mate nyo, pagkikwentuhan talaga kayo. Awag ka dyan, puro Bible yan. Kasi may kapag sama-sama dyan, baka maging yan. Baka maging kulto ka na rin. So, even some of our colleagues thought that we are cult. So, mga kapatid, ano ba yung magiging reaction natin doon? Pag may mga persecution na gano'n, do we have same reaction sa Panginoon? That nakafocus lang tayo sa ating goal? John 4:34. Anong sabi ng Biblia? My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. No, kailangan nyo kasi maunawaan, mga kapatid, that this is not our work. It's His work. Trabaho to ng Diyos. This is God's work. So whatever challenge, anumang suliranin ang makaharap natin, hindi rin natin work yun. Trabaho ng Diyos na tulungan tayo makaalis dyan. Pag binigay natin sa Diyos ang ating mga problema. Ang problema, minsan, sinusolba natin sa pansarili nating kakayanan. But the Bible said, it's God's work. Kung sino nagbigay sa ating ng temptation, siya rin ang maglalabas sa atin doon. Philippians 2:8, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Nakita niyo yun? The Lord Jesus Christ humbled Himself. Naging masunurin siya kahit ikakamatay niya, kasi ikakaligtas niya. Kaya sabi ko sa inyo, kaya nyo mamatay para sa siguro sa mga pamilya nyo, sa anak nyo, kaya nyo mamatay. Pero kaya nyo bang mamatay sa mga tao sa labas na ninyo kaano-ano? The Lord Jesus Christ died in the cross for what? For us. Who doesn't even think about Him at the first place. When we were not yet saved, what we've been doing? We have all our priorities, right? We have all our plans, and all of these plans, God is not part of it. You are blessed that you are here this morning because it means you have somehow conviction to serve God. And I know all of us are not perfect. All of us come short to the glory of God. But we are trying our best to be a part of the gawain, of the work of God. And I hope all of us will slowly grow. All of us will grow, be a part of ministry, and of course, the Great Commission that everybody should have is the Great Commission, where to share the Word of God. That's why we have Friday evangelism. So I pray that you can be a part of our evangelism every Friday. Hinahatid naman po yun, sinusundo kayo, ihahatid kayo. Maging kabahagi kayo ng pag-evangelize. Kasi yun po yung yun po yung buhay ng ating paglilingkod. If hindi tayo nakakapag-share, there's something wrong.
Ako pag nakakasama ako sa evangelism, yun ang nagbibigay sa akin ng buhay. Kasi sa office, wala na eh. Minsan sa office, parang kumbaga sa chess, mati na tayo eh. Hindi na tayo makagalaw kasi alam na nila yung mga galawan natin eh, na mag-share tayo. So, saan pa tayo pwedeng mag-share? Hihinto na ba tayo doon? No, meron din tayong mga kababayan sa labas na pwede tayong maging kabahagi sa paglilingkod. We should not stop if our colleagues doesn't want us to share them the word of God, then be a part of the evangelism every Friday. Share someone outside, and encourage the other nationals also, because sometimes there are Africans where it's hard for us to share the gospel in English, or maybe in the same native language you can share your gospel. That would be nice. And that's why we like it when Brother Kapil was here. Hopefully Brother Kapil will come back, because some of Indians also, sometimes they are willing to listen to the word of God. So if we have Indians, we have Africans in our team going outside, it will be easier for us to reach different nationals. Right? Because the gospel is not just for Filipinos. John 3:16, for God so loved the world. God loves the world. Not just the Asians. God so loved the world that He gave His only begotten Son, so we have to share it to everybody. Now that's the goal, that's the mission. That's why the Lord Jesus Christ was not even bothered about the warning of His death threat. Diba? Kung sa panahon ngayon, diba, pag may death threat, may bulletproof ka na agad. You will wear bulletproof. Sila Diskaya, pag may mga hearing, may mga bulletproof na yan kasi baka mabaril eh. Ang Panginoong Jesucristo, alam niya yung goal niya. Hindi nga niya iniisip kung kailan siya mamamatay eh. Di ba tayo, takot na takot tayo kasi ang problema sa takot na takot tayo mamatay kasi marami tayong gustong gawin sa buhay. Marami tayong gustong patunayan. Marami tayong gustong patunayan sa mga tao na kaya natin maging ganito, ganito. Napakahirap sa atin mamuhay ng simple. Marami tayong gustong patunayan dito sa mundo. Now, wala namang problema mga kapatid na magtrabaho again at mag-provide, mag-ipon. Basta alam natin yung goal natin. Alam natin yung mission natin. Kaya nga, kahit gaano tayo kabisi sa buong linggo, nandito tayo every Sunday. Right? And that's basic. That's minimum. Being here every Sunday is a Christian minimum. Minimum lang yun. You want to exceed minimum? Come every Tuesday for prayer meeting. You want above minimum? Come every Friday for our Friday service and be part of the soul winning ministry. We will have fellowship after gospel sharing. We'll eat outside and then we will go home. That's above minimum. If you want minimum, every Sunday, maganda na po yan. At least nandito kayo every Sunday, nakikita kayo. Na mga kapatiran, nakakabalik tayo sa Diyos. Because once, ang dami na yan dito nag-attend at sinasabi, they want to be part of the ministry, gusto nila makapag-attend ng Sunday, pero once lang sila hindi naka-attend, nagdalawang beses, nagtatlong beses, hanggat hindi mo na sila makikita. Kasi yun napaka-smooth ng plano ng dyablo. Hindi nyo napapansin, unti-unti kayong ihihiwalay sa simbahan. Alam niyo po ang dyablo, they existed before you was even born. Alam nila kung paano ilayo tayo sa gawain. Kaya wag na wag yung hahayaan, kagaya ng ginawa nila Sister Lizelle, maganda yun. Reconnect agad. Na-disconnect ka, reconnect agad. Hanap ka ng simbahan na may same practice. Magpatuloy ka. Yes, may mga pagkukulang tayo at lahat naman tayo may pagkukulang, walang perpekto dito. Pero we have to continue. We have to reconnect. We have to be a part. Hebrew 12:2, who for the joy that was set before him, he endured the cross. Ang Diyos nga, mga kapatid, nagpakababa, binuhat yung cross para sa atin. Tayo pa kaya, kailangan lang natin buhatin ng mga sarili natin pagpunta sa simbahan? The Lord Jesus Christ carried the cross for our salvation. Nakakahiya naman sa Diyos.
tayo, sarili lang natin, di natin madala sa simbahan. And I admire those people who just have one day off, but still they are using their day off to be a part of the Sunday service. Amen. I also have the same before. I have isa lang ang day off ko before. Pero kailangan ko magstay maghapon sa church. Okay, so kailan na kami nakakalabas ng mga bata? Maybe Monday evening na yon. May pasok ako sa Monday. May lalabas mo sila Monday evening. So wala talaga akong pahingang, alam mo yun, yung sinatawag na pahingang maghapon. The rest na sinasabi ng Sabat is yung rest sa Diyos. Hindi po yung literal na pahinga na makatunganga ka na lang sa bahay niyo at nakahiga. The rest that was given to us is yung rest sa kasalanan. Because when you accepted the Lord Jesus Christ, you've been given a rest. Assurance na hindi na po kayo pupunta ng impyerno. Rest na kung saan na nasa Panginoong Hesukristo na tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, I will give you rest, di ba? Kasi ang punong-puno ang utak natin ng mga bagay na mga worries, financial, health problem, family problem, love life problem, di ba? Dami nating mga iniisip. Sabi ng Diyos, I'll give you rest. Ibigay niyo sa Diyos lahat yan. The application there is true disciple, the true disciple follows Christ's example. When God calls, we move forward in faith. Ligtas lang ba tayo o disipulo tayo? Magkaiba po yun. Being saved is one thing, being a disciple is another. If you want to be a disciple, you have to follow. You have to respond to God's call and move forward in faith, no fear. God's purpose will prevail despite of opposition. Magpapatuloy po. Alam niyo po, kahit naman po tayo even if we don't obey God, even if you don't want to be used by God for your families, for your colleagues, for your roommates, you want to be used by God, God will use another person. Okay? Kahit hindi kayo magpagamit sa Diyos, the mission of Christ, the mission of God will continue and He will use other people. If you don't respond to God's call, if you don't respond to God's purpose in your life, God will use other people. Sabi nga ni Pastor, mas gwapo pa sa'yo. Mas pogi pa sa'yo. Minsan kasi may mga, nangyari kasi yung before, maraming mga leaders tumatayo dito, nagyayabang kasi ang gagaling nila. Pero sabi ng Diyos, sabi ni Pastor, huwag ka masyadong magyabang kasi kahit gaano ka pa kagaling, kaya kang palitan ng Diyos. Mas gwapo pa sa'yo. Dito na yun ngayon. Joke lang. Joke lang, kasi nantok na kayo. Okay, so, point number 2, Christ's heart longs to save the lost. Christ's heart longs to save the lost. Kaya nga sabi dyan, diba, sa verse 34, how often would I have gathered thy children together as a hen doth gather her brood under her wings, and you would not. Alam niyo yung marami kasi kaming manok before eh. Yung manok, chicken, when it's raining, kahit gaano kadami yung nila, sisiw nila, lahat yun naikapapagkakasya nila sa ilalim ng kanilang pakpak under their wings. 'Di ba sabi nga sa Biblia, 'di ba? Sa Psalms ba 'yon? Yung under the wings of God tayo ay hindi yung all the wings of love, iba 'yun. Ikanta po 'yun. So under the wings of God tayo may protection. So sabi ng Panginoong Jesucristo dito, kagaya daw ng inahin na manok na nilalagay niya ang kanyang mga sisa under sa kanyang pakpak. Alam niyo po ba, mainit yun eh, yung sa ilalim ng pakpak ng Minsan nilalagay ko yung kamay ko dun eh, kasi mainit yun. Lalo na pag tag-ulan, yung marami kaming manok before, pero sa mga naman yun, sa mga lalaki. Yung sa lalaking manok kasi mahahaba yung pakpak nun. Pag nilagay mo yung kamay mo dun sa ilalim, mainit yun.
At nakakatuwa yung kasi pag umuulan, when it's raining, yung mga sisiw, pag nasa ilalim sila, hindi sila nababasa. Nandun lang sila sa ilalim ng sa ilalim ng pakpak ng kanilang ng inahin nila. Hindi yan sila nababasa. Kahit gaano pa, ewan ko siguro kung sobrang lakas na ng ulan, pero so far pag nakikita ko sila, hindi yan sila nababasa sa ilalim ng pakpak ng kanilang ng kanilang mother. So, ganun din daw tayo. Sabi dito ng Biblia, as a hen doth gather her brood under her wings, and you would not, how often would I have gathered thy children together? Ginagather tayo. Kaso minsan, ayaw natin magpa-gather. Ba't nga ba tayo nag-gather dito, nagsasamba? Napapa-under tayo sa protection ng Diyos. Di ba? Pero, ang problema sa atin, minsan tayo mismo ang tumitiwalag doon sa protection ng Diyos sa atin. Tayo yung ayaw magpa-protect sa Diyos at gusto natin mabasa. Hinalintulad na nga tayo sa mga sisiw. Ang sisiw hindi nila kayang protektahan yung kanilang sarili, pero pinoprotektahan daw sila ng kanilang inahin. Pero sabi ng isang Diyos, kayong mga Israelites, kayong mga Hudyo, kayo mismo yung tumitiwalag. Ginagather ko na kayo ng ginagather, kayo yung lumalabas sa gawain. Minsan ganun tayo. If you will apply it sa church natin, di ba? Nandyan na yung church, wala kang binabayaran eh. Hinahatid ka na, sinusundo. May pagkain na every lunch, may breakfast pa. Di ba? May dinner pa. Tayo pa yung lumalabas sa simbahan. If you will apply this sa church natin, di ba? Ganun din yung mga Israelite before. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hanggang kailan ko kayo i-gather? Layo kayo ng layo sa akin. Di ba? Ang sarap kasi magkasala, di ba? Ang sarap gawin yung bawal. Kung ano pa yung gusto ng Diyos, yun ang gusto-gusto natin hindi gawin, ayaw gawin. The biblical truth here that the heart of Jesus is filled with mercy. He longs to gather, forgive, and protect sinners. He longs to gather us. Gusto niya nakita tayong sabay-sabay na nanambahan, but many refuses His salvation, His invitation. Kaya nga pag gumabalabas tayo, 80% of people, 90%, they will reject. They will not come. Maybe some of them will listen to the gospel, but when you started inviting them to the church, doon na nagkakalabasan na they don't really want to serve God. But they want to be saved. Maraming taong gusto maligtas, pero ayaw nila maglingkod. Gusto lang nila maligtas. Siyempre, sino ba naman ang ayaw mapunta ng langit? A lot of people wants to go to heaven, but they don't want to be a disciple. Kaya nga, the first point is, kailangan mong sumunod. Hindi lang maging kabahagi, kailangan mong sumunod. 2 Peter 3:9, anong sabi ng Biblia? The Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. You know, again, I'll repeat this. Hell was not made for us. It was made for the devils. Para sa diablo yun. The problem is, we choose to go to hell. Mas pinipili ng taong magpunta ng impyerno because it's their decision not to believe the Lord Jesus Christ. So if you don't believe in the Lord Jesus Christ, you're choosing your destination, which is to go to hell. That God didn't make that for you. That's why Jesus Christ died in the cross for us to go to heaven. It's our decision to reject Christ so that our destination will go to hell. Diba? Yun ang hindi maunawaan ng taong mga kapatid. Naakala nila, bakit daw pag ginawa ng Diyos ang impyerno kung mahal niya tayong lahat? Napaka-unfair naman nun ng Diyos. Kung, mga kapatid, if the Bible said God is just. Diba? Sabi ng Biblia, just kasi ang Diyos.
Hindi pwedeng puro positive lang. Dapat may consequence. And we choose our consequence. Nilagay yan ng Diyos dyan, pero hindi yan para sa inyo. You choose your consequence. It means, ayaw mo sa kay Kristo, it means you want to go to hell. Hell was not made for humanity. It was there for the consequence kasi ayaw ng Diyos na gawin tayo mga robot. Gusto niyo robot kayo? Kukontrolin kayo ng parang mga puppet lang tayo? Kukumand ka lang ng Diyos kung anong gagawin mo? Saan yung free will? We have been given a very powerful gift, and that is free will. May free will tayo kanya-kanya. So we have to use it wisely. Kaya everything is lahat ng bagay pwede natin gawin, pero hindi lahat ng bagay is beneficial sa atin. Kailangan natin gamitin ang ating free will wisely. Matthew 11:28, "Come unto me, all you that labor and heavy laden, and I will give you rest." Isaiah 65:2, "I have spread out my hands all the day unto a rebellious people." Kita niyo yun, sabi ni Isaiah. Ang Diyos nakabukas ang kamay. All day, maghapon, kahit dun sa pinakamasamang tao sa buong mundo. Bukas ang kanyang kamay. Imagine that. Kahit ikaw na paulit-ulit nire-reject si Kristo, paulit-ulit na ini-ignore, na may pinapriority kang iba before Christ, anytime pwede kang bumalik, ganun kabuti ang Diyos. After mo magkasala-sala kung saan-saan, kung ano-ano mo, mga ginawa mo na hindi, not according to God's will, you've been sinning here and there, and you can just easily come back unto the Lord. That's how merciful our God is. But don't get me wrong, every decision that you do, there's a consequence. Akala nyo, parang wala namang nangyayari sa akin. No, you don't know. 2 years from now, 3 years from now, check your health. Check your finances. Check your family. Magkakaroon ng problema yan. If you don't want to follow God, gusto mo lang maligtas pero you don't want to obey God, lalo na sa mga nagre-reject sa mga gawain ng Diyos, I'm telling you, there will be consequence. Hindi ko kayo tinatakot, pero kailangan nyo maunawaan, mga kapatid, na lahat na nangyayari sa buhay natin, it's because of the consequence of what we reap. Because what you reap is what you will sow. Anong tinanim nyo, yun yung aanihin nyo. Kagaya nga lang sa pagkain, di ba? You eat junk food, 10 years from now, 15 years from now, your kidney has a problem. Your heart has a disease. Di ba? May problema ka sa hindi diabetes. Sa mga mahilig sa sweets. Di ba? Diabetes. May problema tayo kung ano-ano. Kung mahilig ka sa maalat, may problema ka sa kidney. Kasalanan ba ng Diyos yun? May pumilit ba sa'yo na kumain ng maalat? You have 2 hands, the left and the right. Magluto ka. Kung anong pagkain na mas makakaganda sa katawan mo. Huwag masyadong tamad, kapatid. Kung ayaw mo magluto, mag-asawa ka na marunong magluto. Di ba? Aray ko. Kasi, aanihin mo yan. Akala mo ngayon, malakas. Kailangan, mamatay. Kung mamatay, bahala na si Batman. Sinasabi ko sa iyo, pag maramdaman mo na yung sakit, tatawag ka talaga ng kung sino-sinong propeta. Masakit. Pag masakit, sakit nga lang ng ngipin. Sinasabi ko sa inyo, ang sakit ng ngipin. Ay naku, mapapaiyak ka sa sakit. Pag nangungut-ngut na yung ngipin, natutulog ka. Ang sakit. Anong dahilan nun? Mag-toothbrush ka kasi, kapatid. May consequence lang naman yun, di ba? Simple lang naman ang tinuturo ng Biblia sa atin. Ayaw mo mangyari sa iyo to, dito pa lang, i-prevent mo na. Ayaw mo masira buhay mo, mag-asawa ka sa tamang paraan. Di ba?
Kung gusto mo ng maayos na pamilya, isang asawa lang, huwag dalawa-dalawa naman. May asawa ka sa Pinas, may asawa ka pa dito. You will reap what you sow. Ganun lang naman ang ano ng buhay natin, kasimple ang buhay natin. Gusto mo ng maayos na na simulaan ng pamilya at gusto mo pagpalain ng Diyos ang pamilya mo? Marriage muna before kayo mag-live-in. Kasi sa opisina ang dami niyan. Puro live-in muna. Kasi try daw muna eh. Trial daw eh. Baka daw kasi may mali eh. Baka hindi pala nakakabuo. Mali kapatid kasi alam mo yung bakit? Yung blessing nanggagaling sa Diyos. Ang may problema sa pag-iisip natin. Iniisip natin na tayo yung kayang bumuo. God can close your womb. Sa lahat ng mga hindi nagkakaanak dito sa Biblia, eventually binuksan ng Lord ang womb at nagkaanak. Ang problema sa atin mga kapatid, yung mga bagay na ay naakala natin na nagmamadali tayo kasi gusto na natin maranasan, eventually mararanasan din naman natin eh. Nagmamadali lang tayo sa gusto natin sa ating sa ating sariling pamamaraan. Yung mga yan, mararanasan yan. Yung magpamilya, kung gusto nyo maging single na lang kayo. Hindi na kayo mag-asawa. Sarap kayo maging single. Di ba? Gusto niyo ng maraming gastos? Sige, mag-asawa kayo. 4 na visa. Pang-5 si Sister Mary Ann, 16,000. Gusto niyo pag magpapilipat kayo ng kumpanya, 17,000, 8,000, maglalabas kayo. Sinasabi ko, huwag kayo magmadali. At sinasabi ko, gawin niyo sa tamang paraan. Di ba? Kung kaya niyo maging single, pinagpala kayo, maging single kayo, ay nako, ang dali lang kaya mag-resign sa trabaho pag single. Apakadali mag-resign. Wala kang dependence na ika-cancel, wala kang dependence na bibisahan uli. Di ba? So, ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, is lahat ng nangyayari sa buhay natin, bunga yan ng desisyon natin before. Anong nangyayari sa'yo ngayon yan? Because decision mo yan kahapon. At walang magdidesisyon para sa'yo, it's you. Pag sinanay mo ang sarili mo, maging kabahagi ng gawain, magiging parte yan ng buhay mo. At bubunga yan. Hindi lang sa'yo at kundi sa magiging henerasyon mo. Family, mga apo mo, lahat yan, magbubunga yan. Okay? Kung sinanay mo ang sarili mo, na napakadali lang sa'yo i-reject ang gawain ng Diyos. At mangyayari yan. Sa susunod din ng pamilya mo, ang dali-dali lang, sa susunod na henerasyon mo, ang dali-dali lang i-reject ang mga gawain ng Diyos. Ginagather tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag nating i-reject yung tawag niya sa atin. Ang mga gawain na yan, Bible study, prayer meeting, soul winning, Friday service, nandyan yan kasi para matulungan tayong lumago sa ating pananampalataya. Matulungan tayong maging on track sa Panginoon. Kasi honestly, kung sa sarili nyo lang, hindi naman kayo magbabasa araw-araw eh. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Di ba hindi naman? Honestly speaking, it's hard to read every day. I'm trying every morning to read every day. Pero mahirap mag-serve sa Lord na mag-isa lang. Kaya may mga gawain parang apoy ba? Mas marami, mas malaki yung apoy, mas malakas. Pag posporo ka lang, maya-maya, patay ka na. Pero pag umaapoy, marami, sabay-sabay tayong umaangat, sabay-sabay tayong lumalago. Okay? So huwag kayong mahiya. Invite niyo mga friends nyo. Invite niyo yung mga ka-roommates nyo. Invite niyo yung mga classmates nyo. Kung yung mga kulig nyo, mga gasgas na sa invite nyo, okay lang yan. Balang araw, may bago kayong kulig suli. So Jesus is still calling today, mga kapatid. His arms are open wide, but it's up to each person to respond. Love reject does not cancel love offered. Okay? Pwede nyong
pwede kayong mag-reject ngayon. Pwede kayong after 1 week, after 1 month, you don't respond to God, ayaw nyo nang maglingkod sa Diyos. But I'm telling you, after 1 year, pwede pa rin naman kayong bumalik. Pero alam nyo, ilalagay sa inyo ng diablo sa inyong puso. Huwag na dyan, nakakahiya na, yung pride mo. Mabalik ka pa dyan, ilang months ka na hindi nag-a-attend. Bibigyan kayo niya ng diablo sa puso nyo. Ay, mahiya ka naman sa pastor dyan, huwag ka nang pumunta dyan. Pinapahiya mo lang yung sarili mo. Yan yung mga maririnig mo sa tenga mo na nanggagaling sa diablo. I'm telling you, the Bible said, ang Diyos nakabukas pa rin ang kanyang mga kamay kahit dun sa mga nagkukulang. Kasi kahit naman nag-church ka araw-araw, nagkukulang ka rin naman eh. Do you think pag dahil nag-church ka araw-araw, tuwang-tuwa na ang Diyos sa'yo? Depende pa rin yan sa puso natin. Kasi baka nandito ka lang for attendance, pero yung puso mo naman pala hindi tama. The end of the day, it's between you and the Lord. Meron dito mga minsan lang maka-attend, pero may puso. Pero I'm telling you, pero pag tama ang puso mo, malamang nandito ka palagi every Sunday. Pag tama yung puso mo. Most likely nandito ka every Sunday. Unless may schedule ka talaga na hindi angkop dun sa mga gawain natin. So that's the second point, mga kapatid. Christ's heart longs to save the lost. It was available before, it still exists. Ngayon pa rin, Panginoon, that offer still stand, mga kapatid. Hanggang ngayon. Number 3, the last point, we will end on this, rejecting Christ leads to destruction. Now that is in verse 35. Kasi nakita niyo sa verse 35, behold, your house is left to you desolate, and verily I say unto you, you shall not see me, until the time come when you shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Alam niyo, verse 35, verse 32 pa lang, nung sinagot niya, yung sinabi na mayroong gustong pumatay sa kanya, baka patayin siya ni Herod. Anong sabi niya dun? Go ye and tell the fox, behold, I cast out devils, and I do curse today and tomorrow. I do curse, sabi niya. I do curse today and tomorrow. And anong sabi niya dito sa 35? Actually, may binanggit siya dyan na masakit para sa isang taong nananampalataya o isang taong, kung isa ka dito sa mga taga-Jerusalem na sinasabi, behold, your house is left unto you desolate, and verily I say unto you, sinasabi niya, you shall not see me. He's uttering curse here. You shall not see me until the time come when you shall say, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hindi mo makikita ang Diyos until i-recognize mo ang pagiging Diyos ng Diyos. Hanggat hindi mo nire-recognize, kapatid, na ang Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay maguli, you will never see God in your life working. You will never see God guiding you in your life. As long as you will not accept or acknowledge that He is God and He died for your sins. To pay all your sins. Your sins yesterday, today, and for tomorrow. Bayad na po yan. May advance payment pa. Verse 1 ng Proverbs 29, the Bible said, he that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Nakakalungkot, mga kapatid. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina. That's why it will lead to this. Yung katigasan ng puso natin, darating daw ang panahon na mawawala na ng remedy yung problema nyo. Kaya nga po nauso yung cancer, yung mga bagay na mga walang solusyon. Yung mga cancer, yung leprosy that time. Alam nyo, mga punishment yun ng Lord. Para sa matitigas yung ulo. Bakit may mga tao ngayon na feeling nila yung problema nila walang katapusan? Nawawala na ng remedy kasi palayo sila ng palayo sa Diyos. Pag hindi tayo makinig sa Diyos at hindi natin iasa sa Diyos ang buhay natin, darating ang panahon na magkakabuhol-buhol ng problema mo. At feeling mo wala na talagang remedy. Huwag niyo pong hintayin yun, mga kapatid.
Let's not wait for that moment when we will say, what's happening to my life? Ano na nangyayari sa buhay natin? Parang wala nang solusyon. Refusing Christ brings spiritual desolation. Pag nire-refuse natin ang Diyos, no, I can apply this both sa mga hindi pa tumanggap bilang kanilang Diyos at tagapagligtas, at kung ikaw naman ngayon ay tumanggap na, you can apply this dun sa pagsunod mo bilang disipulo sa mga nangyayari sa buhay mo. Na kung gusto mo ng maayos na buhay, na mas mabilis masolusyonan ng problema, ay hindi ko sinasabing maayos na buhay na walang problema. Ha? Kasi bilang mga Kristiyano, mayroon pa rin tayong mga suliranin. Ang pinagkaiba lang natin is kasama natin si Kristo, kaya mas mabilis natin masolusyonan. Ginagamit ng Diyos ang ating mga suliranin para mas lumapit tayo sa Kanya. Pero ang pinagkaiba doon sa tao, kasi ito na lang, ganito na lang, no? Maging Kristiyano ka man o hindi, may problema ka. Hindi ka makakawala dyan. Even if you're not a Christian, or if you are a Christian, you will still have problems in your life. So mas maganda na magkaroon ng magproblema na kasama ang Diyos. Hebrew 2:3, how shall we escape if we neglect so great salvation? This talks about sa mga try to imagine yung mga kamag-anak nyo na hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. They cannot escape the desolation. They cannot escape yung naghihintay sa kanilang kapahamakan. So, salvation mga kapatid, napaka-importanting salita para sa ating mga kamag-anak, para sa mga taong malalapit sa atin, even sa mga kaibigan natin. John 3:36, he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Napakalinaw nitong verse na ito mga kapatid. He that believeth not the Son shall not see life. Now we're talking about the eternal life here. Kung sino daw ang hindi maniniwala kay Kristo, now listen to this, this is very important. Kung sino ang hindi maniniwala kay Kristo na anak ng Diyos, ay hindi makakakita ng buhay na walang hanggan. Kasi bakit? Ang bagsak mo, impyerno. But the wrath of God abideth on him. So basically, lahat tayo pinanganak, may kasama na tayong wrath of God. Nandyan na yung curse sa atin. Kaya nga, di ba, sabi ng verse, O death, where is thy sting? Sabi ng Biblia, nung tayo ay tumanggap na. Ngayon kasi, pag hindi ka tumanggap, bawat isa sa atin may wrath na naghihintay. Bakit? Kasi may minana tayo kay Eva at kay Adan. That's the sinful nature. Yung sinful nature na minana natin kay Eva at kay Adan, yung bata, kahit hindi nyo po turuan magsinungaling yan, magsisinungaling yan. Natututong magsinungaling yan. Because bakit? We have sinful natures. We do bad things. It's our nature to do what is good for us only, but not good for the Lord. It's our nature to choose what is nice for our feelings and not to serve God. So, ang problema nun, sabi ng Biblia, because of that sin na ginawa mo simula pa ng bata ka pa lang, yung wrath of God abides in you. Kasi yun ang kabayaran ng kasalanan, ni kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bata ka pa, nagkasala ka na. So, simula nung nagkasala, pinakauna mong sin, may naghihintay na sa iyong kamatayan. And that's the wrath of God. Because ang wrath ng Panginoon para dun sa kasalanan. Kasi nga, yung mga diablo, di ba? Ginawa yung impyerno. Nagkasala sila para yun sa kanila, yung impyerno. Now, sa atin din na hindi natututong sumunod, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, mayroong wrath na naghihintay sa atin. Pero ang sabi ng Biblia, if you don't believe on the Son of God, you will not see life. Kaya nga sabi niya, but the wrath of God abideth on him. Mananatili sa iyo yung wrath ng Panginoon. Yung puot, sabi sa Tagalog, yung puot sa Tagalog, puot ng Panginoon mananatili sa inyo. A heart that continually reject Jesus will face judgment.
This both applies sa saved at saka sa unsaved. Judgment sa unsaved, ang impyerno. Ngayon kung sa saved ka, kung ligtas ka na, pero pasaway ka, you are not a vessel unto honor, you are a vessel unto dishonor, you will also face consequence sa iyong buhay bilang isang mananampalataya. Okay? So let's go to the conclusion. In these verses, we see the unshakable mission, unfailing mercy, and unavoidable judgment of Christ para sa mga hindi natututong sumunod sa Kanya. He came to save, not to destroy, mga kapatid. But those who reject Him choose destruction over deliverance. Again, it's us. Yung taong nagre-reject a person who rejected the Lord Jesus Christ, he is the one who choose destruction instead of deliverance. Today, Jesus still calls to every heart. It's still open, mga kapatid. Gusto mong maging mas malalim sa Diyos, ang church open. Nandiyan pa rin ang Diyos, naghihintay sa iyo. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Let us not be like Jerusalem, mga kapatid, na hinarden nilang kanilang mga puso. Okay? You are here every Sunday, that's one thing. That's good. Magandang simula yan sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi po dyan nagtatapos ang ating paglilingkod. Kailangan natin maging kabahagi, especially sa sinasabi ng Diyos sa point number 1, yung goal natin na makapaglingkod. Kung hindi ka kung nahihiya, hindi ka pa, ako problema ko yan before, hindi pa ako marunong mag-share, nahihiya pa ako mag-share sa labas, sa tao, then you can bring your friends and sa church para ma-sharean sila ng gospel. O you can conduct Bible study sa lugar nyo. Patawag mo si pastor para makapag-share ng gospel. That's one thing. Mag-birthday mo, mag-invite ka ng mga kapatid, tapos patawag mo si pastor para makapag-preach 15 to 30 minutes. Salvation yun. So alam niyo na, pag mag-birthday kayo, magpatawag kayo ng mga kaibigan nyo. Tapos patawag niyo po si pastor. 15 minutes sharing the gospel. Sinasabi ko sa inyo, marami dong hindi natin alam. Marami dyang maniniwala at hindi man sila mag-church, matataniman sila ng seed. At in the future, sila ay magiging kabahagi ng simbahan. Hindi man maging kabahagi ng simbahan na to, but again, the mission is, the goal is, mapalapit sila sa Diyos. Okay? So let's go to the Lord in prayer. Let us all stand up and let us pray. Heavenly Father, I thank you, dear Lord, for this morning, even this afternoon where you have been with us and blessed us with thy word, reminding us, O God, that your offer still stand for those who doesn't believe in the Lord Jesus Christ, and you will use us, O God, to reach out these souls that need salvation, O God. And for those who are already saved, O God, guide them, O God. Guide them that we may grow in the knowledge and wisdom that comes from your word, O God. And help us na maging malalim sa aming pananampalataya, na hindi kami mahulog sa mga patibong ng dyablo, at maging mabunga ang aming pagiging Kristiyano, Panginoon. At hindi kami mag-face ng maraming consequence sa buhay, kasi ang buhay na to, Panginoon, this exists, nag-i-exist ito, Panginoon, for a purpose. May kanya-kanya kang purpose sa amin, Panginoon, kasi maaaring meron kayong mga colleagues, mga classmates, mga office mates, roommates, Panginoon, na gusto mong maligtas, and you've been waiting for us, Panginoon, na mag-respond sa calling, na i-invite sila o sharean sila, Panginoon, directly ng Word of God. That will not happen if we were not equipped. So thank you for this church, thank you for the brethren, thank you sa mga leaders na binibigay mo sa amin, na nagbibigay sa amin ng wisdom and understanding, Panginoon, through thy word. Ikaw po ang mapapurihan, maparangalan. In Jesus' name we pray. Amen.